So wala siyang reaction. Ayan o. Pindot natin o. Wala siyang reaction. Ayan o. Yan. So ayaw mag-start. So nakapak na tayo sa brake. Ganun pa rin. Walang reaction guys. Ayaw mag-start ng engine. Okay, so ang nangyari guys, biglang namatay yung makina. So yun ang i-check natin. So gagawin natin dito is powertrain. Module start stop performance. Engine starter performance. So ito yung code. Kung natin i-start natin, check natin kung ano yung under ng ano to, ng motor, kung malakas ba yung kanyang torque. So doon din malalaman kung kailangan na siyang palitan o hindi. Okay. Sige daw, last. Inagid siya. Inagid siya. Maingay na yung bearing. Well, sir, ano? Okay, so ayan na guys, nakabit na yung starter and then yung battery okay na, setting na. So gawin natin, pa-start natin makina. Hindi na siya lumabas pang muli. So okay na yan. So ang gawin natin dito naman is i-clear na natin yung ano, yung lahat ng system. So okay na siya guys. So ang gawin natin, paandalin na natin. Push button natin. Ayun. So yun na, wala na yung ano. Wala na yung sign. Wala na yung sign ng repair manual, yung kulay yellow na ano na tools. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Ford EcoSport. So ang problema ayaw mag-start. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung ating may ibibigay na tips tsaka advice. So ang ating birador, Brad Ping Ramos. Brad, kaway-kaway. So okay, let's start. Pasok. Okay, so basic pointers pa rin bago kayo magtanggal ng anumang mga pyesa o electrical system sa battery. Kailangan alam nyo yung pag-reset nito, kasi baka instead na umandar, lalo hindi na siya umandar guys. So kailangan na marunong kayo sa battery monitoring system ng Ford, especially sa mga ganitong unit. Okay, so let's start. Diagnose tayo guys sa engine scan para maka-locate natin kung ano yung problema sa loob. So tara, let's go. Okay, so ngayon check natin, i-start natin guys. So wala siyang reaction. Ayan o. Pindot natin o. Wala siyang reaction. Ayan o. Ayan. So ayaw mag-start. So nakapak na tayo sa brake. Ganun pa rin. Walang reaction guys. Ayaw mag-start ng engine. Okay guys. So ito na yung mga scanner natin. Puro Ansel yan. So ito gagawin natin na in-scan. Ansel brand pa rin. So set up na natin guys. Tapos check natin kung anong kalalabasan. Although ano siya, tawag niyan, ang Ford kasi karamihan, sensitive engine scanner. So kailangan, ang magandang pangbasa sa Ford is yung Ansel. Yung sa akin lang na na-experience ko lang kasi kompleto yung details basta Ansel na brand ito, scanner natin. So sige, check muna natin tapos para makita natin kung anong kalalabasan trabaho natin. So hindi ko mabidyohan isa-isa, mahalaga makuha nyo na kung paano natin tinira, punto by punto. So panalo na. Okay, so sige, let's start. Okay, so ayan na guys, lumabas na yung kanyang code sa power control module na PCM. So merong dalawa. So ito ibig sabihin na merong problema yung unit. So naditik agad ng ECM yung problema. So ang gawin natin, check natin sa engine scan kung ano yung kalalabasan, kung bakit mamatay siya at ayaw niya mag-start. Talagang ito na yung lumabas guys, yung code na okay. So yung code niya na P0E9, ibig sabihin na engine starter. Simple performance ito guys, so problema yung engine starter dito na assembly. And then yung P164C,
So ibig sabihin ito, na-detect ng kanyang ECM o yung kanyang PCM yung problema. So ibig sabihin nito guys, ang problema nito is nasa starter. So internal control So module, ano gagawin natin start, dito is starter magtatanggal na tayo nito ng starter. Engine So starter check natin kung ano yung mga sira o ano yung dapat gawin, at papalitan mo ng bago o i-undergo ng repair. So wala tayong gagawin kundi babaksan ng starter guys para makita natin kung ano yung problema. So tara, let's go. Okay, so gawin natin guys, bakasin na natin yung starter motor. Sa ilalim, ang location niya nandun sa pinakadulo. So yung location guys, ayun o, yun, doon sa ilalim. So doon ka talaga titira sa ilalim, doon banda sa may kanto. Sige, tanggalin muna natin, tapos balik tayo pag natanggal na. So ayan na guys, tinanggal na natin sa ilalim ng location. So gawin natin, check muna natin to visually. So ayan, makikita nyo yung ano, ito yung kanyang pinaka main trigger. Ito, tapos tingnan nyo yun naman yung solenoid, meron na siyang tawag dyan, parang sunog ng kalawang. Ayan o. Tapos ang gagawin natin ito, papaanda rin natin. Tapos itong ano niya, main bearing hindi na fix, maingay na rin. Ayan o. Gawin natin, i-start natin, check natin kung ano yung under ng ano ito, ng motor, kung malakas ba yung kanyang torque. So doon malalaman kung kailangan na siyang palitan o hindi. Okay, sige daw, last. Hinagin siya. Hinagin siya. Maingay na yung bearing. Well, sir, mas maganda. Okay guys, so ang problema yung starter. So ang problema nito namin ngayon is nag-canvas na kami. So ang problema, wala kami makita na parts. Ang mahal nito nasa 17,000. Ang problema, wala pang available. So nandito po yung shop natin sa General Santos City. So orderin pa. So habang mag-order guys, ang gagawin muna namin ito is undergo muna natin ng repair. So yung kanyang solenoid, yung kanyang tawag niyan, yung carbon brass papalitan. So yung bubuksan to guys para mapalitan natin kung ano dapat palitan dahil alam ko sunog ito. So yun gagawin natin guys, undergo natin ng repair para magamit muna habang mag-order tayo ng bagong starter motor na assembly. Okay, so sige, repair natin guys para makapaandar agad tayo. So, tara. Okay, so na-find out namin na nasunog yung kanyang carbon brass, talagang muntikan ng masira guys yung loob. So ni-repair lang natin dahil mahal yung bago. So nasa mga 17,000 ang problema, matagal pang dumating, so kailangan ng unit. So makikita nyo, nahulog yung mga particles ng carbon. So ibig sabihin may problema guys. So kailangan siyang palitan ng tawag niyan, suldahin yung kanyang carbon brass, palitan dahil nasunog na mismo yung kanyang bronze, yung pinaka holder niya. So yun po yung gagawin. And then lilinisan po natin ang lahat-lahat, pati yung kanyang armature. So lilinisan na. Okay pa naman yung armature niya, pwede pa naman magamit. So ibabalik na natin. Okay, so ayan na guys, makikita nyo bago na yung carbon brass. Okay, so yung solenoid hindi natin na-videohan, nagpalitan kami ng bago niyan para para sure ball talaga malakas yung kanyang kanyang contact, para sure ball makita nyo bago na. So okay na yan guys. So buuhin na natin and then diretso na tayo. After that, check natin kung ano yung kalalabasan ng trabaho natin. Okay, so ayan na guys, bago na repair yung loob, and then ang gawin natin, ikakabit na natin to para diretso na tayo. So once na makabit na natin to, kailangan natin mag-undergo ng engine scan para ma-delete natin yung code at ma-sure natin na wala na talaga yung code na babalik pa uli kung mag-scan tayo. Okay, so scan muna natin guys. After natin makabit, check natin, napanda natin makina ngayon, check natin kung malalabas ba yung code. Check muna natin para sure ball. Good, yes. Yan, DTC. So yung DTC natin kanina, ano siya tawag niyan, ang problema nun is yung BCM. So wala na problema yung sa BCM kasi ang problema natin is yung kanyang engine. So ngayon lumalabas na So ayan, hindi pa siya nawala, pero ang gagawin natin, i-erase natin yan. Okay, mali.
Okay, so na-delete na natin. So gawin natin, rescan tayo. Yan. Kung lalabas uli yung code. Yung body control module, dito na yung parts sa mga accessories na yan, ilaw, power window, yung kanyang switches. So yung sa ano, tawag yan dito sa stereo. So yan yung mga problema. So ayan na guys, makikita mo yung number 10, yung power control module, yung PCM. So wala nang ano, okay na siya. Wala na siyang problema. So yung DTC is yung nasa ECM na mismo, tsaka yung kanyang body control module. So hindi na hindi na siya nag-trigger or hindi na siya lumabas pang muli. So okay na yan. So ang gawin natin dito naman is i-clear na natin yung yung lahat ng system. So okay na siya guys. So ang gawin natin, paandalin na natin. So shut off ko na to. So yun lang yung mga basic pointers para makuha natin yung tirada. So paandar natin makina guys. Okay, so ayan na guys, nakabit na yung starter and then yung battery okay na, setting na. So gawin natin, pa-start natin makina. Check natin. Okay. So apak ng brake, ayan. Tapos push button natin. Ayun. So yun na, wala na yung Wala na yung sign. wala na yung sign ng repair manual, yung kulay yellow na na tools, ibig sabihin yun ang problema. Okay, so ayun na, start ng engine. Okay, malamig. Ating birador, shout out yan, si Brad Ping Ramos, ating birador ng Carsling TV. So check natin sa labas guys, check natin yung makina under ng engine. Let's go. Okay na yung under guys, panalo na. Okay, so yung mga nagtatanong sa akin guys about sa parts na available, yung starter na motor assembly, so affiliate po tayo ng Shopee, so meron pong video clip dyan, so pwede nyo pong maklik yun. So anong parts ang pwede nyo bili about sa EcoSport, so meron po tayong available dyan, tsaka legit po yan. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta at sa aking mga follower subscriber, comment lang po kayo sa ating comment section din, magre-reply po tayo anumang oras o anumang mga araw. So please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.